Isang senador at isang congressman naisuhulan ng 18 Marines para manahimik lang. Isang justice, isang justice pumalag sa ginagawang paglilitis kay Pangulong Duterte. At ito, Iglesia ni Cristo, may babala kay Marcos Jr. So, kasap mga banateros, mga kabiyaya, Jay Guevara nga po pala muling pagbabalik. At andito tayo para pag-usapan itong mga may init na balita sa ating bansang Pilipinas. At medyo paus ako dahil nag-concert ako kagabi. May hinahanap ako kagabi na hindi ko makita. Ewan ko kung saan siya nagsusuksok. At ako'y nagsisigaw. So yan nga mga banateros, mga kabiyaya, no? So syempre bago natin to simula, huwag niyo pong kalimutan na i-follow ang aking Facebook page sa Jay Guevara. JG Banateros at Jay Guevara ang aking TikTok account. At syempre ang lahat ng mga social media platform ng Banateros Brothers, SMNI at ng mga family, Duterte family. Yan. So eto na. May isang senador at isang congressman na ginagapang ang 18 Marines at yung kanilang attorney para wag silang idawit sa inilabas nilang mga ebidensya sa nakawan sa flood control scam. Ang tanong, sinong senador at congressman ito? Mamaya i-reveal natin yan. Ito yung malupit natin na box reveals. At syempre, itong babala ng INC, grabe na to, no? So alam naman na natin na siguro kung mangyayari ulit yung rally, pang-apat na ata, pangatlo, kung di ako nagkakamali. Pangatlo na nilang rally ito, na panawagan na panagutin na ang mga mastermind dito sa nakawan sa 2025 national budget. Ito may real talk lang ako sa Iglesia ni Cristo, pero hindi ko po kayo kalaban, ha? Oo. Marami akong kamag-anak ng mga iglesia at kayo po ay aking nire-respeto, no, para sa kaalaman nyo lang. Pero shout out sa Iglesia ni Cristo at thank you, maraming salamat sa pagtayo nyo, no, at paglaban sa nangyayaring korupsyon para sa bansang Pilipinas. Pero real talk lang, gusto ko lang din magsalita na i-mention nyo na kaya si Marcos. Hindi, kasi ganito yan, paano matitigil? Kasi ganito nananawagan na Iglesia ni Cristo sa pamahalaan. So sino ba ang pamahalaan? So syempre si Marcos Jr. yun, diba? Pero paano po susolusyonan ng gobyerno, paano susolusyonan ng palasyo or ng administrasyong Marcos yung nakawan sa bayan natin kung siya mismo ang mastermind? At yan po ang realidad, yan po ang realidad talaga. Paano nga naman? So, kasi nag-aalala ako baka biglang sumagot na si Marcos Jr. sa mga pahayag ng iglesia at sabihin na, sino ipapakulong ko? Ako? Di ba? Sabihin ni Marcos sa iglesia, sino ipapakulong ko? Sarili ko? Ako yung mastermind Hindi, yan lamang po ang opinion ko sa iglesia, pero tayo yung nagpapasalamat, no? Isa din sa talagang sinusuportahan or isa sa mga lumalaban sa korupsyon ngayon ng Iglesia ni Cristo, syempre. At ang iba, at hindi lang Iglesia ni Cristo,
iba't ibang relihiyon sa bansang Pilipinas at especially to kay OJC at iba pang mga relihiyon na talagang lumalaban sa korupsyon laban sa Pilipinas. Pilipinas tuloy. Laban sa administrasyong Marcos, sorry. Hindi kasi minsan kasi nai-imagine ko na sa kakasabi, wala naman masama sa mga sinasabi ng iglesia. Pero siguro sa sobrang buwisit na siguro ni Marcos, what if na sumagot siya sa iglesia na sino ipapakulong ko? Sarili ko. Alam naman nating lahat na na tawag dito na si Marcos Jr. talaga ang mastermind. At siguro pinakamagandang gawin, total Iglesia ni Cristo, total ilang beses na kayong nanawagan at ilang beses din kayong dinedma ng palasyo at ng administrasyon. Siguro mas maganda siguro kayo na mismo ang manguna para tapusin ang korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Siguro kayo na siguro talaga. Kayo na mismo yung humakbang. Aminado ako na ayaw naman natin ng gulo, hindi naman sa ganun eh. Pero yung sa dami, di ba sa dami nyo rin, sa dami na iglesia, membro ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, maa-alarma eh. Iba kasi yung boses ng sobrang dami din kasi talaga. Di ba? Yung tipong doon mismo kayo manawagan sa harap ng Malacanang. Pagsigawan na talaga. Yung tipong idikdik na sa mukha nila. Kasi, nakikita kasi ng mga korap na parang, hindi ko naman disclaimer, hindi ko po minamaliit ang Iglesia ni Cristo. Pero, mas maganda siguro kung idikdik nyo na kasi ilang beses na kayong dinedma. Sa madaling salita, ilang beses na kayong binastos ng administrasyong Marcos. Napakaganda siguro kung idikdik nyo na talaga sa pagmumukha ni Marcos na, hoy, tangna mo. Hindi pala nagmumura ang iglesia. Hoy, buwisit ka. Tapusin mo na ang kahibangan mo. Bumaba ka na dyan sa pwesto nyo. Alam ko naman na hindi ang iglesia, yung parang, at wala rin naman mga relihiyon na ganun, na parang maunguna sa kaguluhan. Pero, pero kung nakita naman natin yung rally nila, walang nangyaring gulo, di ba? Pero kung what if na kung talaga, hanggat hindi natatapos ang korupsyon, sa madaling salita siguro, tumbukin nyo na. Tumbukin na ng Iglesia ni Cristo na, Marcos, bumaba ka na sa pwesto mo dahil sa'yo matindi ang korupsyon na nangyayari sa bansang Pilipinas. Siguro yun na yung pinakamaganda kasi ilang beses nang binastos talaga sa totoo lang. Pambabastuso yung kasi alam naman natin na isa ang Iglesia ni Cristo sa pinakamaraming butante sa bansang Pilipinas. Na talagang karapatan din naman din nila na magsalita sa nangyayaring korupsyon sa bansa natin. No? So bilang kayo yung nandyan sa posisyon na yan, siguro mas maganda kung tumbukin nyo na. Alam nyo naman talaga na eh. 'Di ba? Alam na ng iglesia, alam na ng lahat ng relihiyon sa bansang Pilipinas na si Marcos Jr. talaga ang mastermind ng nakawan na nangyayari sa bansang Pilipinas. Yun at yun na yun. Kasi ano pa bang halimbawa, magkaroon ng rally ulit ang iglesia. Hindi ko naman sinasabing useless. Napakaganda rin nun. Napakaganda rin nun. Kaso, hindi natatakot sa inyo eh. Hindi naaalarma sa inyo ang administrasyon kasi nga, iisipin nila, ay hanggang dyan lang naman yan sila. Sa madaling salita, parang minamaliit na nila kayo. Biruin nyo ilang beses nyo nang pinanawagan. Hanggang ngayon, wala pa rin. Hanggang ngayon, hindi pa rin nasusolusyonan yung kahilingan na hinihingi nyo. Ulit ako, disclaimer hindi ko binabanatan ng iglesia. Hindi ko binabanatan ng iglesia. Sa halip ay parang pinupush ko lang sila na, alam mo yun, na tumbukin na nila, tama na to. Diba? Ilang beses na kayong binastos, tumbukin nyo na.
Sa huling pagkakataon, tumbukin nyo na. Sana. Yun na nga ang gawin ng Iglesia ni Cristo. Na tumbukin na Marcos Jr., ikaw ang mastermind sa nangyayaring korupsyon ngayon sa bansa natin. So ang pinakasolusyon para mawala yan, bumaba ka sa pwesto mo. Kung ako lang may may kasamahan ako na may sasama sa akin. Alam ko may mga sasama sa akin pero hindi ko kasing lakas ang Iglesia ni Cristo na papakinggan ako ng lahat. Pero kung ako lang, ayan ang tutumbukin ko kagad. At ngayon, tinutumbok ko na nga. Sinasabi ko na nga ngayon, di ba? Yung kasi na yung magandang gawin doon, hindi na tayo kasi hanggat paligoy-ligoy, hanggat nakikitaan tayo ng kahinaan, kaduwagan, hindi pala kaduwagan, mali. Pag nakikitaan tayo ng konting kahinaan ng kalaban, yun na yung pupuntiryahin sa atin eh. So nakikita ng administrasyon na puro lang naman ganyan ng iglesia eh. Puro lang naman rally yan sila. Pagtas yan, wala rin naman, titigil din naman sila. So yun eh. Diba? Siguro sa itong pangatlong babala na Iglesia ni Cristo, eto na yung last. At sana ay hindi na kayo biguin at sana ay hindi na kayo bastusin ng Administrasyong Marcos. Sana. Ulitin ko, hindi ko kayo binabanatan ha. May mga kaibigan, kapatid, kamag-anak akong iglesia. Pinsan, diba? Yan, shoutout niyan kala Kuya Darwin, kay Boss L, yan. Shoutout sa inyo. At syempre sa mga kapatid ko din. May mga kapatid po ako na iglesia ni mismong kapatid ko, Iglesia ni Cristo. Ako po kasi layas nismo. Ano ba? Laging layas. Basta ako ay lahat ng relihiyon sa bansang Pilipinas ay aking ginagalang. So ayan, magsimula na nga tayo at bago tayo mapunta dun sa mismong main topic na kung sino nga ba tong senador na ito at congressman na gumagapang sa 18 Marines na para suhulan na para hindi sila idawit, mamaya nyo, iba-box reveal natin yan. Okay? Okay. Dito muna tayo. Nasaan yan? Dito muna tayo ha. Ano to? Father Flavi Villanueva, pinangaralan. Ano to? Pinangaralan ng Ka-Pepe Jokno Award. Ka-Pepe Jokno Award. Bigyan niyo ba talagang award? May ganito bang award? Totoo? Legit ba to? Tingnan ko nga. Ka-Pepe Award. May award bang ganon? Ayaw nga meron nga okay. Jose W. Jokno. Siguro tatay ito ni Ngipin. Pero nakalagay nga dito. Pero may award ba siya? May award din pala talaga. Legit. Legit yung award. Ka-Pepe Jokno Award. Para saan yung Ka-Pepe? Para saan yung award? Basahin ko nga. National and Lawyer. So gawa-gawa lang nung mga to. Oo, wala pala din tong kwenta. So tatay pala ni yan. Tatay ni Ngipin. Ito yung tong kapatid, yung ni Shell Jokno ata. Tatay ata ni Shell Jokno yan. So, medyo pang-iinsulto sa'yo to, Father. Alam naman namin na mahilig ka sa Pepe. Ay, sorry. Di ba nakapollow yan sa Ek Gaming? Di ba yung may mga sexy doon? So alam naman namin na mahilig ka sa Pempem. Kaya medyo pang-iinsulto sa ito na ginawaran ka pa ng Ka-Pepe Award. Ay, utangin na talaga itong mga tumi. Pag ito yung buko, siya, nagpa-fly away. Isipon ako. Tayo na Ka-Pepe Award din. Ginawan tanga si Father. Etong mga to, kayo na lang gumagawa ng katangahan sa sarili nyo. Ka-Pepe Award. Gago!
Sira ulo ang puta. Ito, dito naman tayo. Ito. Hindi maganda pagkakagawa ng script. Ito, isang interview po ito na kung saan ay ang pinapatungkulan ho dito ay yung 18 Marines. Oo. Yung 18 Marines po yung pinatutungkulan dito na kesyo scripted daw. Buti nga kamo hindi nila sinabing AI. Buta na kapag may mga witness na lumalabas, ang katinang ilong ko, pag may mga witness na lumalabas, tapos ang lumalabas sa mga pangalan doon sa inilalabas nilang ebidensya ay mga pangalan ng mga congressman, ni Martin Romualdez, ni Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos at Sandro Marcos, sasabihin nyo scripted o kaya fake news. Ang galing. Wala na kayong bagong ipinamukha sa amin. Lahat na lang ganyanan. Ganyan lahat eh. Buti nga kami, hindi nyo sinabing AI yung mga yan. Ay, nako. Oo. Ewan ko ba sa mga to? Lahat na lang eh. Ano yan? Scripted yan. Hindi totoo yan, fake yan. Putang ina, kapag witness nila na pabor sa kanila, sasabihin, ay, ano yan? Legit yan. Oo. Tapos, mga naka-face mask pa, hindi kilala. Hayop. Saka ba nakita ng ganun? Tigilan nyo kami dyan, ha? Oo. O dito tayo. Sabi ni Bishop Joseph Lagumbay, nakakagulat pakinggan, di ba? Parang ang dating ang pagbebenta ng droga ay isa na lang trabaho na dapat nating unawain bilang pangtawid buhay. Kagago naman ito. Alam nyo, nung narinig ko yan kay Father Flavi, sabi ko, ay putang ina. Wala sa katinuan tong taong to. So okay lang pala na magtinda ka ng droga basta wag ka lang magutom. Ganon, no? So ibig sabihin pala, pwede kang makasira ng ibang buhay, wag ka lang magutom. So pwede palang pumatay ka ng kapwa mo, mabuhay ka lang. Ang ganda ng mindset mo, Father. Unbelievable, motherfucker. Unbelievable. You eating manner. You eating manner, Father. Iba ka. Iba ka sa lahat. Itangin lang yan. Minsan, shoutout po sa mga, hindi ko alam kung anong ng mga parya. Minsan po kapag may parang tawag dito, may ipapasa po kayo bilang father or bilang pare na magbibigay ng kautusan or magpapalaganap or mangangaral ng kautusan ng Panginoon Diyos o ng ating Ama. Pwede ba po piliin nyo? I-drug examine nyo din. Ipalaboratory nyo. O kaya x-ray nyo po o kaya i-ano nyo po yung utak niya, baka may damage. Andoon na tayo sa hindi talaga dapat tayo ang umusga ng buhay ng isang tao. Pero kapag itong tao na to ay sobra ng pahirap sa ibang buhay ng kapwa mong tao, siguro naman may sapat ka ng dahilan para wakasan ang buhay na yan. Utang ina, kung ganyan ang pananaw ng bawat pare sa Pilipinas, parang mas gugustuhin ko pa na ibalik yung nung unang panahon na pinuputulan ng ulo ang mga pare sa bansa natin. Totoo lang. Sa totoo lang ha. Sorry masakit talaga ako magsalita. Pero totoo po yan. Sabi nga sa flip top, masakit lang yung pagkakasabi niya pero totoo yun. Tama ba? Mali ata yung nasabi ko. Hindi, sobrang to. May ka na, may tama ka na sa utak, Father.
Sorry, hindi ko po nilalait yung may mga karamdaman sa pag-iisip. Pero iba po yung karamdaman nitong pari na to. Ha? Dahil sa pera, nagkakaganito na siya. Putangin na. So parang gusto mong palabasin na gawing legal lang droga dahil pantawid gutom? Gago ka ba? Bless you, Father. Tangina mo. Sorry kung namumura kita. Gagago to. Sobrang kagaguhan nito. Sobrang kahayupan or demonyo na ang utak mo. Pag ganito ka, putang inang yan, gagawing trabaho ang pagbebenta ng droga. Ang galing. Tapos sasabihin nyo, gusto kong makausap ang ibang mga DDS. Baka sakaling maliwanagan sila. Oh, lol. Ikaw na lang. Ikaw na lang. Gawin mo pa kaming addict. Bagawin mo pa kaming pusher eh. Tanginang to. O, eto pa. So, kawawa naman pala yung mga addict kasi mawawalan sila ng hanap buhay na makakatulong sa pamilya nila. That's true. Yeah. Yan ang gustong iparating sa atin ni Father Pabli. Plabi pala. Pabli tuloy yan. Plabi. Yan ang gusto iparating sa atin ni Father Plabi. Nakawawa naman yung mga adik na nagbebenta ng droga kapag pinatay natin sila. Or kapag kinulong natin sila. Kawawa naman. So parang ganito mangyayari niyan eh. Makasalubong ka ng isang pusher, tapos inabutan ka ng shabu, bilin mo na agad. Nakakaawa eh. Baka walang makain. Ang inang yan. So kung ganun ang mindset ni Father Plabi, at sabi naman ng 18 Marines na kasabwat din siya sa bigayan ng pera, at alam din naman natin na si Marcos Jr. ang mastermind sa nangyayaring nakawan sa bansang Pilipinas. So ibig sabihin, dito natin napagtanto na kaya pala pinakawalan yung mga drug lord katulad nila Kerwin Espinosa at De Lima at iba pang mga makakaliwa dahil okay lang na maging pusher o radika. Galing. Unbelievable. Unbelievable. Grabe, sobrang galing. Ang ganda ng mindset nyo. Putang na, tugmang-tugma kayo sa mindset ni Marcos Jr. Pero ang kinagandahan dito, buti na lang may mga bishop na mga natitirang matitino. Kagaya na lang ni Bishop Joseph Lagumbay na bumabara sa mga kapwa nila bishop na wala na sa hulog. Diba? Okay na rin na may ganyan pa rin talaga. Utangin na, ngayon ko lang napagtanto, okay lang pala magtinda ng droga basta wag lang magutuman pamilya mo. Utangin na, kahit magdildil ng asin ng mga kapatid ko, never kong papasukin yan. May tumitira nga dati sa harap ko, inaalok pa ako niyan eh. Ni minsan hindi ako umuo sa ganyang gawain, putangin na. Dito lang sa amin ang dami niyan eh. Diba? Ang dami kong mga dating, yung iba nga nagkamatayan eh. Gago, puta. Kagaguhan na mindset yun eh, no? Buti na lang, salamat, Bishop Joseph, ha? Binabara mo yung kabaro mo. Ay, nako. Eto. Speaking of ito naman yung ito yung realidad. So, okay lang na magbenta ng droga. Tapos, yung gumagawa ng krimen sa bansang Pilipinas, halimbawa, katulad nito, truck driver, nanlaban sa holdupper, inaresto ng mga pulis. Tingnan nyo truck driver na nanglaban sa holdupper para hindi siya ma-hold up, inaresto ng pulis.
Malamang sa malamang tong hold upper na to, addict din to. Kaya nangu-hold up para may pangbenta at pang hit-hit. Kasi nga, baka magutuman. Sabi ni Brother Flavi yan eh. So tingnan nyo, kawawa naman yung... So ibig sabihin, ganito na mangyayari sa Pilipinas. Pag hinold up ka, hayaan mo lang. Huwag kang manglaban. Kung may pagkakataon na kaya mong saktan or lumaban doon sa hold upper, hayaan mo lang. Kasi kapag nasaktan ng hold upper, makukulong ka. Ang galing. So, kapag may isang adik na binentahan ka ng shabu kahit hindi ka naman nagdodroga, bilhin mo lang kasi baka magutuman sila. So, kapag may adik na gustong manghalay or gustong gumawa ng kahalayan sa isang babae, hayaan nyo lang. Hayaan nyo lang. Baka sumakit ang puso nila. Ganun na ba? Ganun na yung realidad sa bansa natin? Yun na ba yung pinaka-realidad na mangyayari ngayon? Utangin na. Ayos kayo. Ang galing. Unbelievable. Pero mo nang laban sa hold upper. Siya pa nakulong. Ayop na yan. Tangina. So, ibig sabihin, halimbawa, may kapitbahay mo, dumanga sa, siyempre, kapitbahay mo, madadaanan mo yung bahay. May nakita kang magnanakaw sa bubong nila, hayaan mo lang. Kasi kapag tinuro mo or sumigaw ka na may magnanakaw, mabugbog yung magnanakaw, puta na, kaso ka pa. Wag, hayaan nyo na lang. Grabe na nangyayari sa Pilipinas ngayon. Tapos proud pa kayo niyan. Mga loyalista, mga dilawan, mga pinklawan, proud kayo na okay lang na manatili si Marcos Jr. kahit ganito na ang nangyayaring sistema sa bansa natin, wag lang mapaupo si VP Sara Duterte. Ang galing nyo. Iba din. Okay? Putangin ang mukha yun. Akala ko si yung sa unang hirit. Sabi niya rito, Representative Joel Chua, pag-aaralan kung posible bang sampahan ng kaso ang mga ex-marines nagdawit sa kanila. Isa pang realidad na nangyayari sa bansa ngayon. Pag ikaw may inamin na krimen na ginawa ng isang kilalang personalidad, kagaya ng mga congressman or mga representative, dalawa lang pupuntahan mo. Kung hindi mamatay ka, makukulong ka. Isa din sa realidad na nangyayari ngayon yan. Kaya ang gawin nyo, ang gagawin, huwag ka na lang magsalita. Delikado eh. Pag lumabas ka, magsasalita ka na, oy, inutusan ako na ganito na napatayin si ganyan. Inutusan ako na ganito na magbenta ako ng pulburon na ganyan. Inutusan ako ni ganito na dalhin tong pera sa ganon. At ngayon sinasabi ko na, eto resibo, eto picture, eto ebidensya. Ang masakit, ikaw pa makukulong. Ikaw pa iimbestigahan. Yan ang pinakamalapit dyan. Ikaw pa iimbestigahan. Diba? Pero yung mga dapat imbestigahan na mga witness katulad nila Bernardo, nila Alcantara, nila Hernandez, Diskaya, nga. Wala. Nga bells. Kasi, ang rules, maging witness ka pero wag mong ituturo si Marcos Jr. at Martin Romualdez. Yan ang rules. Yan ang password ngayon sa Pilipinas. Yan ang pambansang password. Yan ang pambansang password. Wag mo lang mabanggit si Speaker Martin Romualdez at si Marcos Jr. Okay ka. Okay. Ano naman to, Kiko Barsaga?
ang anak mong si Congressman Ralph Tulfo ang may pinakamalaking flood control sa Quezon City. Na dito, wala naman ako masyadong alam dito. Tsaka wala namang masamang sinabi si Congressman Kiko, kundi sinabi niya lang na si Ralph Recto ang may pinakamalaking flood control sa Quezon. Ako, hindi pa ako nakakapunta dyan sa Quezon, pero shoutout po sa mga tiga Quezon City. Kamusta naman kayo diha? Kumusta naman kayo dyan? Yung mga flood control nyo, okay naman ba? Yung pamamalakad ni Ralph Tulfo, okay naman ba? So, mga tiga Quezon City ang talagang magpapatunay niyan. Okay, lipat tayo kasi wala namang masyadong diyan, no? Okay, eto pa isa malupit. Hepe na hindi nakapigil sa traffic sa pagdaan ng convoy ni PBBM sa Cebu, tinanggal. Ito pa isa nangyaring realidad. Kapag ang adik ng laban sa kapulisan ang makukulong, pag namatay yung adik, ang makukulong yung pulis. Or kapag nasaktan yung adik, ang makukulong yung pulis. Pero kapag yung adik nabaril yung pulis, makukulong pa rin yung pulis. Kawawa naman yung mga kapulisan natin ngayon. Kagaya nito. 'Di ba? Walang napakalaking na para tanggalin siya. Putang ina, yung ibang mga pulis nga diyan, yung ibang mga kapulisan diyan, hindi ko kayo nilalahat, pero yung ibang mga kapulisan diyan, dawit sa illegal na droga. Protector ng illegal na droga. Protector ng mga kriminal. 'Di ba? Pero itong mga taong itong ginagawa lamang nila yung kanilang trabaho, yung kanilang tungkulin, sila pa nagiging masama. At isa pang realidad sa bansa ngayon na kapag gumawa ka ng kabutihan, gawin mo ang trabaho mo, madalas na ikaw pa yung nagmumukhang masama. Kagaya ng kay Pangulong Duterte, ginawa niya trabaho niya bilang isang pangulo. Ano nangyari? Siya pa naging masama ngayon. Na dapat magpasalamat nga tayo sa kanya dahil nakaranas tayo ng ganun. Pero ano nangyari? Dahil kinalaban niya lahat ng kriminal sa bansa natin, ngayon pinagtutulong-tulungan siya ng mga kriminal dahil wala na siya sa posisyon. At ginamit pa ang administrasyon para walang yain siya. Ganun ang realidad sa bansa natin. Nakakahiya lang na ewan ko ba, sa tutusin, bakit pa ako nandito sa Pinas nakakahiya na rin Oo. Eto. Alam nyo kahit paano siya rito, tama siya rito. Bullshit din ako sa taong to, pero eto, kasi to parang yung ibang mga dilawan kasi sinasamba na si Marcos. Yung ibang mga dilawan ayaw kay Marcos pa rin hanggang ngayon. Hindi naman natin nilalahat, pero yung ibang mga dilawan ayaw talaga kay Marcos. At yung iba ayaw magpakontrol kay Marcos. So eto, si Attorney Luke Espiritu na dating tumakbo din bilang senador at pinakaisa sa mga mortal na kalaban ng mga Duterte. Isa sa mga anti-Duterte itong si Luke Espiritu. Sabi niya, wala nang naniniwala na hindi korap si Marcos. Ang alam na magnanakaw yan. Totoo naman. Kaso, ang masaklap doon, Luke Espiritu, yung mga kagaya mong dilawang tae, sumasamba na kay Marcos ngayon. Kagaya na lang nila De Lima, diba? Nila Ontiveros, nila Kiko Aquino, diba? Yung mga kasamahan mo yan, diba? Pero ngayon sinasamba na si Marcos Jr. Nakakahiya naman. Ilang taon yung binaboy, buti na lang hindi ka kumakain sa suka mo. Okay na rin yan. Kahit dilawan ka, hindi mo kinain yung suka mo. At dito may punto ka dito. Alam na talaga ng lahat
na kurap si Marcos Jr., di ba? Bakit ang tanong dyan, ba't yung mga kasamahan mo hindi maisigaw yung Marcos resign? Di ba? Ba't hindi maisigaw yung Marcos resign? Parang ikaw lang ata nakikita kong gumaganyan kay Marcos yung mga kasamahan mo. Humahalik na sa dapa-dapa o humahalik na sa paa ni Marcos Jr. Ay, nako. Speaking. Speaking Sabi dito, ipagpatuloy namin ang pagtatanggol sa alaala ni Kian de los Santos at ng lahat ng inosenteng nasawi sa brutal na gera kontra droga ni Pangulong Duterte. Okay. Sabi mo yan. Gawin nyo na kasing santo. Oo, total may... Ano naman na kayo, diba? Kompleto naman kayo Diba mahilig din naman kayo kada may eleksyon nang ginagamit nyo nung panahon pa ng mga Aquino. Diba ginagamit nyo yung mga madre, mga pare, simbahan. Diba palagi nyong ginagawa yan? So eto, magandang suggestion. Magtayo kayo ng sarili nyong simbahan. Gawin nyong santo si Kian de los Santos. Tapos, kunin mo yung kalbong pare tsaka si Father Plaby. Yun. Kada eleksyon, may sariling na kayo. Church. May sarili na kayong shirts. Ha? Oo. Total kompleto na Gawin yung santo to, si Kian. Tapos yung mga ibang adik na mga namatay. Di ba kompleto? Palagi nyo namang ginagawa yan, di ba? Minsan nagpapamisa kayo sa puno. Nagpapamisa yun sila sa puno. Nakita nyo yung picture ni De Lima nung eleksyon, nung 2025. Asan siya nagpapamisa, di ba? Sa 3 puno. Para doon daw sumanib sa puno yung demonyo na nananalaytay kay Laila De Lima. Marami naman na kayong mga pari na mga mga nyo, kasamahan nyo dyan. So magtayo na kayo ng sarili nyong relihiyon, tapos gawin yung santo yung mga adik na pinagtatanggol nyo ngayon. Ha? Okay. Ano to? Napanood ko ang mga speech sa EDSA kahapon. Bakit karamihan pag-aatake sa Vice Presidente? Hindi ba ang Presidente at Kongreso ang may hawak ng trilyong-trilyong pondo ng gobyerno? Sino ba ang sangkot sa nakawan sa flood control? Smuggling, sa customs, sa immigrations, panaguti ng mga nagmamalabis sa war on drugs. Sige, pero nasan ang simpatya sa mga biktima ng kriminal at lulong sa droga? Yung mga ni-rape, pinatay at pinagnakawan, paano naman sila? Sabi ni Attorney Rowena Guanzon. Ganda nito. Ang ganda nitong sinabi ni Attorney Rowena Guanzon na to. Totoo, asan na yung mga inalipusta? Andun na tayo, sige. Andun naman na tayo, hindi namin inaano yung... Kasi meron naman din talaga. Totoo yan. Merong mga inosente na nadamay sa war on drug. Pero hindi yun kasalanan ng mga Duterte. Ilang beses na naming inulit na nung panahon ng war on drug, mismong mga drug lord na ang nagpapapatay sa mga pusher nila. Minsan may isang tao na may kagalit na isang tao, pinatay niya yung tao, nilagyan niya ng karatula na kahit hindi naman adik yun, tapos ikinakount doon sa war on drug kasi may karatulang wag tularan adikto. Ilang beses na naming ikinuwento, ipinaliwanag yan, naginawa talaga noon yan. Diba? Ginawa talaga noon yan. Pero hindi ang kasalanan ng mga Duterte, kundi sinamantala ng mga halangang bituka yung panahon ng war on drug. Tama dito yung sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon, asan na yung yung hustisya sa mga ni-rape, sa mga pinatay, pinagnakawan ng mga kriminal na lulong sa droga.
Sila wala na. Hanggang ngayon, nagdurusa pa rin sila sa hostisya. Samantalang yung pumatay sa kanila na lulong sa droga, ipinaglalaban ng ibang kongresista, ibang mga senadora. Ang galing nyo. Tsaka yung rally-rally na yan na kapag no resign Marcos, yung hindi sumisigaw ng Marcos resign, kagaguhan yan. Kaya magpapaniwala dyan. Oh. Ito malupit oh. Abogado umano. Abogado ng umanong mga biktima ng AJK iginiit na hindi pwedeng isa publiko ang kanilang mga ebidensya. Gagago no? Yan ang mahirap pa dyan. Hindi daw pwedeng malaman ng ebidensya. So paano mo matatawag na ebidensya na ikaw lang ang nakakakita nun? Gago ka ba? Sira ulo no? Gago ang puta. Ebidensya tas ikaw lang makakakita. Ulol! Dang inang yan, buhay nga naman talaga. Pag may witness sila, bawal ipakita kung sino yung mukha ng witness kasi delikado daw. Tapos pag may ebidensya, bawal din ipakita kasi labag, may mga ganyan pa labag daw sa konstitusyon. Iyan daw ay isang ano man lang para maproteksyonan daw yung ebidensya. Mga nangyayari ngayon na nakakabaliw. Oo, hindi nyo na, oy, ano na, ganito na lang tayo. Hayaan natin yung ganitong sistema. Hayaan na natin to, okay lang yun, okay lang. Okay lang sa inyo. Puta na, kapag ako nagkapera, layas ako dito sa Pilipinas. Tapos sasabihin ko, bahala kayo dyan. Tapos na ako. Nandito na ako sa ibang bansa. Sarap ng buhay ko dito. Gusto nyo naman yan eh. Diba? Gusto nyo naman yung ganyang buhay na niloloko kayo ng gobyerno. Hindi go lang. Panginang to. Si Pinky. Sabi niya rito, ang pinoproject doon napaka-corrupt ng ICI. Nilagyan ng $2 million allegedly through former Senator Trillanes. Sa akin mukhang not just my political color. Mukhang may destabilizations aspect, sabi ni Pinky Lacson. At ang sagot naman ni Attorney Rowena Guanzon, hindi ka pa nga naghihiring, may PR ka na agad, Mareko. Mareko? Attorney, kailan kayo naging magkurami? Kailan kayo naging magkumari ni Ping Lacson? Aba, kumari na tawag mo kay Pinky, ha? Hindi ba dapat iniwasan mo magbigay ng ganitong pahayag? Lalo't na't ikaw ang chairman ng Blue Ribbon na nag-iimbestiga ng korupsyon sa gobyerno, tama? Paano makakasiguro ang publiko na magiging patas ka at di bias kung mahiring nyo yan eh? Wala pa nga may ganito ka nang sinasabi. Meron pa pala sa dulo. Mima ko. Mima? Tangina kanina Mare, tapos mima ka pa. Iba din ang aura mo, Pinky, ha? Hoy, Senator Pinky. Putang ina, mukhang nilalahad na talaga ang kababaihitan mo, ha? Hindi totoo naman yun eh. Ewan ko ba rito kay... Putang ina, sa panahon siguro ngayon, pag naging senador ka, congressman ka, talo mo na lahat. Ikaw na dapat ang paniwalaan kaysa sa Supreme Court. Ikaw na dapat ang paniwalaan kaysa sa isang abogado. Kahit senador ka lang. Kahit isa kang dating artista or komedyante na naging senador, mas talo mo ang Supreme Court. Putang ina, grabe. Iba na utak ngayon. Ikakaiba na. Ang lalana ng utak ngayon. Kakaiba. Meron pa nga isa yan eh. Ewan ko nandito yan. Hindi yan. Ito dito. Hindi yan.
Ayan, eto. Ayan, oh. Sabi mo yan, Lacson, Duterte's lawyer admit to AJK in drug war. Pala, no? Buntangin na, hindi mo pa nga masolusyonan ang problema mo sa Blue Ribbon Committee mo. Nangingialam ka sa ibang problema. Hindi mo nga ma-mention si Martin Romualdez sa hearing nyo eh. Ang dami nang tumuturo kay Martin Romualdez, hindi mo ma-mention, hindi mo nga mapatawag. Tapos umiepal ka sa ibang lugar. Sa bunutan kaya kita, Pinky. Etong baklang to, kung kailan tumanda tsaka nagkalat. Nanginang yan. Tama yung sinabi na Atty. Rowena Guanzon dito sa pahayag mo. Ito. Tama yung sinabi niya rito. Wala ka pa nga, hindi mo pa nga Tsaka hindi mo naisip na chairman ka ng Blue Ribbon Committee na hindi ka dapat nagsasalita sa mga ganito. Lalong-lalo na dito ha. Dito medyo pwede pero putay na, hindi mo nga masolusyonan yung problema, sarili mong problema, tas tatalong ka sa hindi mo naman problema. Gago ka ba? Diba? Isang malaking katarantaduhan. Tigil-tigilan mo yung Ping Lacson. Alam mo, nung una, deny ka ng deny na tuta ni Marcos Jr. Ngayon, parang inaamin mo na talaga. Hayop na to. Dito tayo. Eto pa, isa. COMELEC Chairman George Garcia tumanggap din umano ng mali-maletang pera. Umani ng atensyon sa social media ang bahagi ng joint affidavit ng 18 ex-Marines na tumutukoy sa umano'y mga ibinigay na mali-maletang pera ni Saldico kay Chairman George Garcia ng COMELEC. Kaya nga ito yung sinasabi ko nung nakaraan. 'Di ba? As una-una, yung nangyaring dayaan nung nakaraang halalan. Meron talaga. Putay na nagkaroon ng 18 million overvoting tas walang dayaan. Doon sa 18 million overvoting na yun, napaka-posible na nun na magkaroon ng ganong kalaking overvoting. Hindi naman ganong katanga. Sa tinagal-tagal na nagkakaroon ng botohan sa bansang Pilipinas, panahon pa ng 2025, nagkaroon ng milyong-milyong tangang botante. Gago ba? Gago ka ba? Paano sila mag-overvoting lahat? Nag-meeting ba sila na mag-overvoting lahat? Marami nga nagsasabi. Tatlo pa lang ang inilagay niyang ang inilagay nilang senador. Ang anak ng teteng nag-overvoting pa sila. Minsan nga saktong-sakto, kagaya na lang nung kay yung vlogger sa Davao. Saktong-sakto. Walang labis, walang kulang yung binoto niya pero nag-overvoting. So kung halimbawang totoo to, etong paratang or etong ebidensya na inilabas ng 18 Marines, so dapat na rin pala kaming maniwala na dinaya nyo lamang ang Duterte or ang Duterte senatorial candidate kaya hindi ito nakapasok lahat. Utang ina, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit anong gawin, palitan man si Chairman George Garcia, tapos ang ihahalal sa COMELEC is galing sa administrasyon. DPWH. Kahit sino pa dyan. Kahit sino. General, DOJ, Ombudsman, sa BIR, lahat yan. Lahat yan, hanggat si Marcos Jr. ang presidente ng Pilipinas,
walang maayos sa mga yan. Itaga nyo yan sa bato. Itaga nyo yan sa bato. Sino man magalit sa akin, ipapatay man ako, pero yan ang totoo. Yan ang totoo na nangyayari. Kahit si Ombudsman Remulla, palitan ng 3 beses yan. Hanggat si Marcos ang nakaupo sa Pilipinas sa pagiging presidente, walang ayos yan. Si Chairman George Garcia, palitan ng chairman dyan sa Comelec. Wala pa rin sa ayos yan kasi si Marcos Jr. ang nagkokontrol sa Pilipinas. Kaya itong mga ganito pangyayari, hindi na to big deal sa akin. Dahil doon pa lang sa nangyaring halalan 2025 at si Chairman George Garcia ang naging chairman ng Comelec, alam na this. Wala akong tiwala sa mga taong yun. Lalo na dito. O sabi niya, patungkol sa 18 ex-former Marine, ex na, former pa, Marines na ang 4 doon na hindi pala, doon pa lamang ay masasabi nating, oops, may kasinungalingan. So ang ibig bang sabihin nito ay nasa likod din ba ang vice presidente sa mga tinuturan nitong 18? Utangin na, Ante Clear, sa susunod huwag ka na nga magmalalim. Hindi ka naman malalim, mababaw ka lang. Ha? Dahil kung ikaw malalim, napagtanggol mo at napagtatakpan mo ang korupsyon ni Marcos Jr. Kaso sa pamamagitan mo lalong lumalabas. Saka anong konekta ng 18 Marines kay Vice Presidente? Gago ka ba? Sino ba presidente ng Pilipinas? Di ba si Marcos? Sino ba umaawak ng pondo ng Pilipinas? Di ba ang Kongreso at si Marcos? Sino ba ang pumipirma ng pondo ng Pilipinas? Di ba Kongreso at si Marcos? Kaya wag mo kaming ganyanin. Utangin na mo, naturingan attorney ka, bobo ka. Tanga mo. Tayo na sisisi nyo kay BP Sara yung pondo na nangyayaring nakawan ngayon. Bakit? Sino pumipirma dyan? Sino ang humahawak niyan? Di ba presidente at Kongreso? Gago. Oh, lol. High blood yan. O, eto na, oh. Sa halip na ang mga salarin ang hanapin at usigin, ang mga nagbibigay ng impormasyon na tumetestigo laban sa kanila, ang mga kinakasuhan at ang ginigipit. Sabi ni Bro Edwil Sabala, spokesperson ng Iglesia ni Cristo. Kaya nga yung kanina yung sinabi ko nga, dapat tumbukin nyo na. Tumbukin nyo na talaga kasi 2 beses na kayo or ilang beses na kayong binastos ng administrasyon. Dapat tumbukin nyo na hindi na pwede ulit or hindi na pwede itong nangyayaring to. Kung ganyan talaga yung pananaw nyo, Iglesia ni Cristo, please, tumbukin nyo na si Marcos. Yun lang. Oo. At eto, naislitisin ng prosecution ang kaso sa labas ng jurisdiction ng Pilipinas. Dahil alam nila ang ebidensya ay hindi susuporta sa pagkakakumbikta sa ilalim ng batas ng Pilipinas. That's true. Buti na lang tong kaso retired na. Retired Supreme Court Association Justice. Wala na tong sasabihin yan. Maka Duterte yan. DDS yan, DDS. Ganyan na naman yung sasabihin nila. So eto na nga dito tayo sa pahayag ni Senator Marcoleta mapatungkol dito sa 18 Marines. Panoorin natin. Dating sundalo, halimbawa nga, hindi ito pansinin ng Senate Blue Ribbon Committee. Pwede ba? Ethical ba na... Hindi, huwag mong ipaghalimbawa na hindi papansinin ito. Aha. Itong 18 ito, hindi mo papansinin? Halimbawa lang. Hindi, ayaw kong ipaghalimbawa. Parang ayaw yata
Kasi iba yung O, reaction. edi kapag ka sinabi mo nila, gagawa ng napakaraming excuses, ng napakaraming kadahilanan, o ayaw nila talagang tukuyin kung sino ang may kasalanan. Sabagay. So ayaw nilang pagbigyan ang hinahanap ng taong bayan. Ayaw nilang bigyan ng sagot talaga hinahanap ng taong. Kanino ka ba nagsisilbi? Sa taong bayan? O yung pinipilit mong pagtakpan? Ito ang problema ngayon. Alin ang pipiliin mo? Yung taong bayan na nagluklok sa'yo para gampanan mo yung katungkulan mo. Proteksyonan mo, pahalagahan mo ang kanilang interes. Ito ang sinumpaan mo bago mo kunin ang tungkulin na yan. Sino ngayon ang pipiliin mo? Di ba taong bayan? Oo. O sasabihin mo ngayon na, hindi, teka, may kulay yan eh. Baka ano lang yan eh. Kahit anong kulay pa yan, nakaharap ka. Obligasyon mo yan. Tama. Pero pwede bang ang ibang komite ang mag-hearing dito o magpatawag? Ikaw nga, Blue Ribbon ka nga eh. Kung hindi yung Blue Ribbon, Blue Ribbon nga Yun sa kasaysayan ng Senado ng Republika ng Pilipinas. Blue Ribbon talaga Ribbon yan. Oh. Kaya nga yung sinabi ni Atty. Rowena Guanzon na hindi ka dapat, wala pang hearing pero may PR ka na, Ping Lacson. Wala pang hearing pero may sinasabi ka na sa 18 Marine. So bawal na bawal. Hindi naman sa bawal. Pero doon kasi lalabas na bias ka talaga. 'Di ba? Kasi nga Blue Ribbon Committee ka eh. Ikaw ang haharap, ikaw ang mag-uusig nito. Once na binaliwala nila itong 18 Marines na to, ibig sabihin nun, dawit si Ping Lacson sa nakawang ito at totoo ang sinasabi ng 18 Marines na ito. Ayan yung ibig sabihin ni Senator Marcoleta. Kinuha mo sa akin eh. Mas magaling ka, di ba? Opo. O ngayon, saan? Yan ang tinatanong mo, taong bayan. Nag-prepare na siya ng ano eh. Meron ng ginawang report eh. Pero ngayon, walang gustong pumirma yata. Bakit walang gustong pumirma? O pag ganun eh. Nung primero, dito niya ginano. Teka muna nga dyan, dito. Paano ngayon? Hindi ganun eh. Tama. Tuntunin mo, gawin mo sang-ayon doon sa nakikita mong ebidensya. Hindi mo tatakpan ng ebidensya para ipaling mo dito. Hindi yan ang Tama. hinihanap ng tao. Nandiyan ang dilema niya ngayon. Paano nga yun, Sen? Nakagawa na siya ng report. Tapos may bagong... Teka muna. Ang proseso namin dyan, ang mekanismo dyan, pipirma dyan at least 11 para magkaroon ng majority report. O walang pumipirma. So baka ang gusto nila, wala nang pumirma. Kasi pag wala nang pumirma, wala nang ipipresent. Wala nang official na report na ipipresent. So ganun, papatayin na lang natin. Nako. Hindi nga papayag ang mga Kasi baka hindi niya na alam kung saan niya ikukurba eh. Nagtagal. Bakit nakabahan na? Itong bago. Itong batch May na ito. bago, So anong gagawin mo? So ang dapat na talagang susunod dito, itutuloy ang investigasyon kasi may bagong anggulo eh. Ganun po ba, Sen? Tanong mo sa kanya. Sa bagay, hindi nga pala kayo ang chairman. Ano? Ako palagi tinatanong mo, dapat, ba't ba hindi mo inimbita rito? Sa susunod na linggo, baka... Di ba? Tratado din to si Marcoleta. So dapat pala ganun. Kasi ang alam ko, parang yung bang resolusyon na Senador Amy Kahit hindi natin pag-usapan dito kung ano yung dapat gawin eh. Sinabi ko na sa iyo kanina, ang taong bayan naghihintay. Pera nila ito eh. Buwis nila ito eh. Pinaghirapan ito, pinagbuwisan ng napakaraming sakripisyo sa kanilang buhay. Grabe, no? Nita, may punto naman talaga doon. Si Senator Marcoleta. Putang ina. 'Di ba? Kaya nga ito, abangan natin. Kapag etong 18 Marines, hindi ito pinatawag sa Senate Blue Ribbon Committee, puta na, yari si Ping Lacson dito. Hindi niya kayang pigilan to. Na parang, oy, wait lang, wag mo sabihin si Bossing si Bossing Romualdez at si Bossing Marcos, ha?
Huwag niyong babanggitin ha. Ay nako, yari kayo dito. So yon mga banateros, at eto na nga, dito na nga tayo. Sinong senador at congressman ang gumagapang sa 18 Marines para wag silang idamay or wag ilabas ang ebidensya laban sa kanila? Sinong senador? Sinong congressman ito? Sa tutusin, mali yung sinabi ko kanina. Hindi lang isang congressman to, kundi marami sila. At etong senador na to ay kilalang kilala nyo rin. Na ginagapang ang 18 Marines para wag ilabas ang ebidensya laban sa kanya. At yan lahat ay ayon sa panaginip ko. Mahirap na. So yung mga barataros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo ho dito sa mga napag-usapan natin sa mga balitang nangyayari sa bansang Pilipinas? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Damay na lang din po yung bell button at super thanks, join button at super thanks natin yan. So, mega live shoutout sa lahat ng Pinoy abroad, OFW, Hero Abroad, saan man panig ng mundo, at sa mga mahal nating senior citizen, sa lahat ng sumusuporta sa Banateros Brothers, kay Jay Guevara, sa SMNI at sa pamilyang Duterte, at syempre kay Pastor Apollo Kibuloy. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.